So, anong pagkakaiba ng paggawa ng pelikula rito sa paggawa ng mga Koreano ng pelikula? Sila talaga is very systematic talaga. Organized talaga sila. Kasi yun nga, sa lahat ng interview ko nga, nung trabaho ko doon, kumpare, dinala ko dito sa Pilipinas, ang gusto ko na ulit magtrabaho. Para gusto kong may matutunan din yung mga kasi. Bakit? Alam mo, ang trabaho doon 8 hours, 8, 9, or 10 hours. Tapos matagal na yun. Hindi ka na pwede lumagpas doon. Ganon sila. Kapag lumagpas ka doon, kailangan mong kausapin lahat. Kung meron ka pa isang sequence na hindi nagawa, kausapin lahat. Kahit isa lang hindi pumayag, utility, hindi pwede idiretso yan. Kasi nirerespeto nila ang karapatan ng bawat isa. Talaga? Ganon. At aside from that, sobrang ako na-amaze talaga pag kinukwento ko to kasi na-proud ako sa kanila. Hindi ba ang movie sa atin dito, commercial lang naman yung may parang picture na kuan sa atin dito. Sa kanila, movie. Ganon para sa kanila kaselan. Kailangan meron ka talagang kuan para hindi na magtatanong yung cameraman sa lightsman. Hindi na rin magtatanong yung director sa kuan kasi napagmitingan na nila na ito yung shot. Galing. Ito pangalawang shot. Kung may gusto kang idagdag, sabihin mo ahead kasi gagawin. Hindi sila nag-uusap yung parang, kunin mo yung kuan, kunin mo yung ganito. Wala. Titingnan na nila. Next. Ito lang, sabihin. Ayusin nila agad yung lights. Tapos mas ilan talaga sila. Tapos kunwari yung mga mukha nila may mga pimples dito. May patch agad sila nang nalalagay. Alam mo yun? Kompleto. Tapos napakali, may mga gloves sila. Kasi dito pa sa atin, di ba maawa ka like tayo ng mga artista at pack up na tayo. Tapos nakikita natin natin mga utility. Nakachinelas na. Parang antok na naawa ka. Totoo. Di ba tayo sa kanila hindi ka maawa. Glass skin pa mga piste. Mas glass skin pa sa'yo. Hindi ka maawa na magkalasa sila ng mga, yung mauna kami mapack up. Sila huli. Di ba tayo naawa tayo sa kanila dahil huli mapapack up yung mga staff. Hindi ka maawa dahil bakit? Para silang trabaho kami. Pero ang gwapo pa rin nila tingnan. Para silang mga opa na parang gustong-gusto nila yung trabaho nila. Fresh pa rin. Fresh pa rin siya. Kami namang artista ni Alora na lamog na yung mga mukha namin. First eksena pa lang, lamog na. Hanggang huli sila talagang. Hindi talaga. Na-amaze sila. Ito pa pinaka-na-amaze ko dahil grabe sila ka-dedicated sa work nila. Dahil sabi ko, at saka walang tent doon kumpare ha. Kasi sa 8 hours na shooting, nandun na yung lunch. So, kailangan nakatayo ka talaga active kasi alam nyo na gagawin eh. Namitingan nyo na gagawin. So, didiretso. Organized. Or can I go take next? Ganun agad sila. So sabi ko, alam ang lunch doon, restaurant. Binibigyan nila ng importansya ang kain. Dahil sa 8 hours nila, grabe ang dedication nila, nakatayo lang sila. Sa restaurant sila kakain. Pati nga kami, restaurant namin, sa kami na kami, huh? Hindi pack lunch. Hindi. Noong dinala namin sila dito, pack lunch na. Sabi na, parang nagutom, parang tingnan lang ata yung sabi nung isang Korean, finish? Parang gumana. Namiss sila. So doon, tapos nag-feeling pa ako doon sa isang sa isang crew, sabi ko, I will give you drinks. I will buy you. What you want? So no, we have free. May free para silang umaga at saka hapon na drink. Oh. May parang mga Starbucks na gano'n na binibigay talaga yun sa kanila. At ito pang amaze ko, yung pack up na kami. Naglakad na ako kasi hanap ko ng taxi sa hotel namin. Pagtingin ko doon sa cameraman, BMW ang sasakyan. The best. yung artista ka sa amin, di makabili ng BMW. Yung kanila, cameraman. Amazing. Talaga? Na-amaze talaga ako. Siguro binibigay talaga sa kanila yung sakto na kuhan talaga sa kanila doon. And then, ito ba naka-amaze ko? Nakatayo lang. Yung mga kasama namin, sila Dojian, sila Lisonggi, nakaupo lang yun ha. Eksena go na. Walang 10-10. Aksaya ka pa ng oras. 8 hours na lang shooting nyo. Aksaya ka pa, tatawag mo pa sa 10. Naglalakad pa. Ay, talaga. Sa kanila nakaabang na dyan. Na-amaze nga ako. Sabi ko nga, alam mo, mabilis pala ang work kung ganito. So, in 8 hours, ilang eksena? Tapos na. Hindi kasi sila kagaya sa atin na ginagawang, yung imposible talagang gagawin posible. Hindi. Tatlong sequence, 4 na sequence isang araw, magagawa natin yan. Hindi sila yung sa atin, 8 sequence isang araw. Mamatay-matay na lahat ng tao. Talagang, kasi uubusin ng lakas mo yung ilang hours mo na magtatrabaho eh. So why not 8 hours ka magtrabaho, pero pukpukan? Para pag tapos, hindi na fluctuate yung energy mo. Yung assistant director namin doon na babae is assistant director ng Crash Landing on You. Oh. Eh, umulan kasi eh. So, na-amaze ako na. So, nag-tent kuha mo na kami sa open tent ba? Sumilong na lahat. Sumilong kasi, no? Tapos ng babae yung assistant director. Sabi ko, Zara, sit. Sabi ko, sit. Ginawa namang aso, no? Zara, sit. Sabi ko sa kanya, no, we will stand because our boss is standing. Kasi yung DOP nila nakatayo. Pero kami, makabuka ka pa kami. Yung director namin nakagano'n. Bawal pala. Ganon sila kuhaan sa respect nila. Grabe pala sila talaga sa respect nila doon. Na-amaze talaga ako. Saka yung mga camera nila doon, talagang remote control. At wala ng cameraman dito nagtitingin sa camera dito kasi parang traveling seat ba. Wala ng cameraman. Andun pala ang cameraman. Nagpindot-pindot na. Remote control lang kanilang camera. At dito hanapin, nagagano'n.
mabilis. Kasi technology is number one. Hindi ka abot sa point na mag-exhaust ka sa buhay mo. Dahil alam mo yung trabaho mo, sakto lang na oras. Shooting 2 days straight, pahinga. 2 days straight, pahinga. Ganun dun. Hindi mo pwedeng Diretso. bugbugin yung dahil may hinahabol kayo. Hindi. Ganun talaga sila. Quality talaga ang gusto nila. Nainggit ka para sa mga filmmakers natin? Sa atin naman din, meron din namang mga ganun na ginagawa na dito sa atin. Kasi nung tinatanong-tanong ko, may mga ganun na din sa atin na parang professional. Pero, nainggit ako doon sa klase ng disiplina at yung respect nila. At yung hours ng working. Dahil talagang, doon pa lang gaganaan ka na mag-work kung ganun yung hours ng Sistema. mo. Kaya mawawalan ka talaga, may exhaust ka talaga. Tapos fully gear talaga sila, may mga paraphernalia sila sa work nila. Yung talagang nakaganon sila, kukuha ng kable, may mga gloves pa sila. Sa atin dito talagang buwis buhay, pag ganun, pwede ka na mga makuha